Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. May mga problema na minsan nahihirapan kang hanapan ng kasagutan. Mga tanong na puso lang ang makakasagot at mga sagot na puso lang ang nakakaintindi. Pakinggan ang mga kwento at mga storya ng buhay dito sa Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Dear Brigada Love Lines, kapag mahal mo raw ang isang tao, lahat gagawin mo para sa kanya. Mas uunahin mo pang iisipin ang taong mahal mo kaysa sa sarili mo. Kahit pa ilang beses kanyang saktan, okay lang, patatawarin mo pa rin siya dahil mahal mo eh. At naroroon pa rin sa'yo ang paniniwala na masaya ka kapag kasama mo siya. Pero totoo bang masaya pa rin maituturing kung paulit-ulit ka nang nasasaktan dahil sa taong iyon? Kapag ganun ba, sino na nga bang may kasalanan? Siya na nananakit? O ikaw na para bang hinahayaan ka ng saktan? Brigada Love Lines, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lucy. 28 years old mula sa Candelaria, Quezon. Mayroon po akong boyfriend for 4 years, si Mike. On and off po ang aming relasyon. Sa loob po ng 4 na taon na mag-boyfriend at mag-girlfriend kami, hindi ko na rin mabilang kung ilang beses kami naghiwalay at nagbalikan. At sa tuwing mangyayari iyon, iisa lang palagi ang dahilan. May ibang babae siya. Hindi naman sa pagiging marupok, pero kapag gano'n na, isang sorry niya lang po sa akin ay agad ko na rin siyang napapatawad. Naroroon yung paniniwala na baka magbabago pa siya. Kahit na hindi ko na rin alam kung ilang beses akong umiyak dahil sa kanya. Pero sa totoo lang, hindi lang naman po iyon ang aming problema ni Mike. Isa rin sa pagsubok sa aming relasyon at palagi naming pinag-aawayan. Ay yung sa kabila ng matagal na naming relasyon, hindi niya ako magawang ipakilala sa mga magulang niya. Sabihin mo nga sa akin, Mike. Ikinakaya mo ba ako? Kaya hindi mo masabi-sabi dyan sa pamilya mo na girlfriend mo ko. Ang tagal na natin. Hindi mo pa rin ako maipakilala. Hindi kita kinakahiya. Kung hindi mo ako kinakahiya, bakit nga hindi mo ako maipakilala? Di ba nasagot ko na yung tanong na yan? Hindi ko kasi matanggap yung rason mo. Kaya siya hindi ka pa makamove on at hindi pa makamove on yung magulang mo sa dati mong karelasyon. Ang tagal niya nang hiwalay. Hindi mo naman akong naiintindihan eh. Kasi wala kasi posisyon ko. Iniintindi kita, Mike. Pero hindi ko magets kung bakit parang itinatago mo ko. Laro hindi tinatago. Hindi. Anong tawag mo dito? Walang nakakaalam na magjowa tayo. Bukod sa ating dalawa. Sa pamilya at sa mga kaibigan ko. Sa side mo, walang nakakaalam. Ano ba talaga ako sa'yo, ha? Ano ba klaseng tanong yan? Alam mo ba, Mike? Ang laking epekto ng ginagawa mo sa akin. Nawala yung kumpiyansa ko sa sarili ko. Pakiramdam ko, hindi sapat sa'yo. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Kaya nga siguro ganito ako paranoid eh. Kaya rin ako naging selosa. Kasi ang alam ng lahat, single ka. Ano ba, Lucy? Bagong drama na naman ba to? Hindi to drama, Mike. Sinasabi ko lang yung nararamdaman ko. Nakakasawa na kasi. Ang tagal na natin ganito. Puro na lang away, iyakan. Hindi ka ba nagsasawa? Hindi talaga matatapos
matatapos yung pag-aaway na to kung hindi mo ako papakinggan. Nakikinig naman ako sa'yo ah. Nakikinig ka nga. Pero hindi mo naman iniintindi. Tapos ikaw pa kayo yung nagagalit. Eh sino bang hindi nagagalit sa kagaya mong napakakulit? Puro na lang stress ang dala mo sa buhay ko eh. Alam mo, dapat pala, hindi na lang pumunta rito. Lagi ka na lang ganyan. Makaalis na nga. Sige, umalis ka na. Lagi ko rin naman ganyan eh. Kaya hindi natin maayos-ayos yung problema natin. Kasi ikaw mismo yung tumatakas. Ano bang gusto mong mangyari? Maghiwalay na tayo? Wala akong sinabing ganon. Kaya nga ako nakikipag-usap sa'yo. Kasi gusto ko maayos tayo. Sabihin mo lang kung pagod ka na. At sabihin mo lang kung ayaw mo na. Hindi ako masasaktan kung makikipaghiwalay ka sa akin. Brigada Love Lines, hindi ko talaga kayang makipaghiwalay noon kay Mike kasi mahal ko siya. Hindi ko kaya kasi wala na akong ibang lalaki na mamahalin pa kundi siya lamang. Yun kasi ang nakikita ko. Oo, umiiyak ako dahil sa kanya. Nasasaktan ako, pero sa dulo ay mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal ko at ang mga pagkakataon na masaya ako sa piling niya. Pero ang kagaya po ni Mike ang lalaking mahirap mahalin. Dahil naroroon ang katotohanan na marami talaga akong kahati sa kanya. Ano ba, Lucy? Huwag kang maiskandalo rito. Huminahon ka muna. Baka nakakalimutan mo. Nasa bahay ka namin. Mahiya ka naman. Baka marinig ka na ng mama. Akala ko pa naman, kaya mo ako pinapunta rito. Ay para ipakilala mo ako sa mga magulang mo. Pero plinano mo talaga siguro to para magpahuli sa akin. Nakahalikan mo yung babae mo. Manloloko ka talaga. Walang hiya ka. Huminahon ka muna, sabi. Kaya kita pinapunta dito para sana masolo kita. Kaso, hindi ko naman alam na darating dito yung Sino? Yung babae mo? Bigyan na lang niya ako hinalikan. Tapos ano? Nasarapan ka sa halik niya? Kaya ba naabutan ko kayong parehas kayong nakahubad? Ha? Mga malalaswa kayo! Maniwala ka sa akin, Lucy. Wala lang yun. Hindi ko sinasadya. Paano hindi mo sinasadya? May ilang beses na bakit ang nahuli na may ibang babae? Tapos sasabihin mo, hindi mo sinasadya. Alam mo, Lucy, dahil sa'yo, kaya ako nagkakaganito. Dahil sa'yo rin, kaya di ko magawang maging loyal sa isang babae. At ako pa? Ako pa yung sinisisi mo sa kalandian mo? Ilang bang klase ka rin? Kaya naman pala parang may kakaiba na naman sa'yo. Kaya naman pala, parang iba na naman yung kinikilos mo. Kasi may babae ka na naman. Teka nga, Lucy, hindi ka pa rin ba aware na nakakasakal ka? Puno ng pagkakamali ko yung napapansin mo eh. Ikaw ba? Sa tingin mo ba? Masaya pa ako sa nakakasakal na relasyon na to? Ang dami mong gusto. Hindi ka man makontento. Ikaw yung hindi marunong makontento. Hindi mo ba alam na sobrang na akong nape-pressure kung paano kita ipapakilala sa pamilya ko? Eh ano ba magagawa ko? Hindi pa nga ako handa eh. Kasi hindi pa rin sila handa. Kahit kailan, hindi ko pinilit na ipakilala mo ako sa mga magulang mo. Pero bilang girlfriend mo, sa bagay ko naman, deserve ko rin yun. Iisa lang naman yung hiling ko, Mike eh. Mahalin mo naman ako ng maayos. Yung pagmamahal na deserve ko. Yung ako lang. Yung kaya naman akong ipagmalaki sa iba. Lucy, mahal naman kita. Mahal kita. Alam mo naman yan, di ba? Pero mahirap eh. Mahirap kasi. Kasi ano? Kasi hindi mo mapigilan yung sarili mo na lumandi sa iba? Hindi ganun. Tama na, Mike. Pinaglalaruan mo lang ako. Sa totoo lang po, hindi ko na alam kung gaano kasakit ang nararamdaman ko dahil sa ginagawang panluloko sa akin ni Mike. Kaya naman isang desisyon ang ginawa ko na mahirap para sa akin. Nakipaghiwalay po ako noon kay Mike. Tinapangan ko at nilakasan ko ang loob ko para sabihin sa kanya na ayoko na.
Sabi nga ng mga kaibigan ko, buti naman daw at natauhan ako. Pero kung alam niyo lang po kung gaano kasakit para sa akin ang desisyon na iyon. Mahirap, pero hanggang saan ko kayang panindigan. Hanggang sa nagulat na lang din ako, Brigada Love Lines, na naghahabol sa akin si Mike. At nagmamakaawa, nabalikan ko siya. Lucy, Anong ginagawa mo dito? At sinong may sabi sa'yo na pumunta ka rito? Lucy, mag-usap naman tayo. Ilang araw na kitang tinetext at tinatawagan pero hindi mo naman sinasagot. Patawarin mo naman ako, oh. Please, hindi ko kaya na mawala ka. Umalis ka na. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Tapos na tayo. At hindi na magbabago ang desisyon ko kahit magmakaawa ka pa. Lucy, please naman, oh. Umalis ka na, Mike. Lucy, parang awa mo na. Pakinggan mo naman ako, oh. Yung nangyari nung nakaraan. Huwag na natin pag-usapan yun. Lucy, pinagsisihan ko yung ginawa ko, oh. Lucy, sorry. Sorry? Sorry na naman. Yan na lang palagi yung sinasabi mo sa akin, ah. Pero kada sorry mo, hindi mo naman maparamdam yung totoong nagsisisi ka sa ginawa mo. Sa ginawa mong panloloko sa akin. Hindi na ako tanga, Mike. Alam ko naman na hindi na sapat ang basta sorry lang eh. Pero sana naman, bigyan mo pa ako ng isa pang chance, Lucy. Hayaan mo akong bumawi sa lahat ng pagkakamali ko. Sige nga. Sabihin mo sa akin kung paano ka babawi. Gagawin ko lahat ang gusto mo. Lahat. Kukuhanin ko ulit lang ang tiwala mo sa akin. Mike, mahirap nang magtiwala sa'yo. Kasi may takot na sa puso ko. Nasasaktan mo lang ulit ako. Please, Lucy. Gusto kong bumawi sa'yo. Gusto kong patunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Sige, ganito. Ipapakilala na kita sa mga magulang ko. Handa na ako. Handa na kitang pakilala. Ano? Kaya mo ba gagawin yan? Ay para lang makuha yung loob ko? Kaya nga ang sabi ko, gagawin ko ang lahat. Huli na ang lahat, Mike. Kung kaya mo lang ako ipapakilala, ay para balikan ka. Para mo na rin sinabi sa akin na hindi mo naman talaga ako mahal. Hindi mo alam kung gaano kasakit yung nararamdaman ko sa bawat sandali na makikita kita or mahuhuli kita na may kasama kang ibang babae. Napapaisip ako na ano pa bang kulang sa akin? Ano pa bang mali sa akin? Kaya nga ako naririto eh. Kaya nga bumabalik sa'yo para sabihin sa'yo na walang kulang sa'yo. Bukod doon, narealize ko rin na ang lahat ng mga pagkakamali ko. Na napakaswerte ko kasi may isang babae nagmamahal sa akin ng sobra. At kahit ilang beses na kitang nasaktan, pinapatawad at minamahal mo pa rin ako. Kaya Lucy, maniwala ka. Mahal na mahal kita. Ikaw talaga naman ang puso ko. Alam mo, pagkatapos ng mga nangyari sa atin, hindi ko alam kung paniniwalaan ko pa ba lahat ng sinasabi mo eh. Lucy, huwag kang lumuhod dyan! maniwala ka naman sa akin. Nagbago na ako. Bigyan mo ba ako ng chance? Ilang beses mo nang sinabi sa akin na magbabago ka! Pero hindi naman nangyayari! Paulit-ulit mo rin ginagawa! Lucy, pangako. Hindi na rin kitang lulukuhin. Nagsisisi ka ba talaga ng totoo? Oo. Maniwala ka. Lahat ng sinabi ko ngayon, totoo yun lahat. Okay. Anong okay? Bibigyan pa kita ng chance. Pero please, wag mo na akong sasaktan. Talaga? Salamat, Lucy. Hayaan mo. Hindi ka magsisisi na binigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Sana lang talaga hindi ako mali sa desisyon kong to. Pangako, Lucy. Mas ipaparamdam ko pa sa'yo ngayon na lahat ng pagmamahal ko sa'yo. Mula nang magkabalikan kami ay ginawa ni Mike ang mga pangako niya sa akin.
Siya pa nga ang may gusto na mag-live-in na kami kaya pumayag ako. Ibinigay na rin niya sa akin ang matagal ko nang hinihiling sa kanya. Ang ipakilala ako sa pamilya at sa mga kaibigan niya bilang girlfriend niya. Napakalambing niya po, malaga, at noon ko lang ulit naramdaman kung gaano niya ako kamahal. Pero ilang buwan pa lang nakakalipas, unti-unti na naman siyang bumabalik sa dati niyang ugali. Dahilan para magduda na naman ako kung bumabalik na naman ba siya sa pambababae niya. Hanggang isang araw... Bakit ngayon ka lang? Oh Lucy, bakit gising ka pa? Hindi naman ako magpupuyat kung hindi ka umuuwi ng madaling araw. Pailan na ba to? Halos 1 linggo ka ng madaling araw umuuwi. Hindi mo kasi ako kailangan pang hintayin eh. Syempre, nag-aalala ako sa'yo kapag hindi ka umuuwi. Wala ka rin namang pasabi. Bakit kasi ngayon ka lang? Ang dami ko kasing trabaho eh. Madaling araw na? Nagtatrabaho ka pa rin? Ano namang klaseng palusot yan? Hindi ako papalusot. Ano? Pinagdududahan mo ng ba ako? Kasi kung trabaho lang naman yan, imposible naman na umagahin ka. May kumpanya bang ganon? Diyos ko, Lucy. Doon na naman tayo eh. Nagdadrama ka na naman eh. Hindi ako nagdadrama. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kaya ngayon pa lang, magsabi ka na. May babae ka na naman ba? Wala. Kung wala kang babae, bakit ramdam ko na meron? Pwes, tigilan mo yung paghihinala mo. Uulitin ko lang wala akong babae. Siguraduhin mo lang. Siguraduhin mo lang talaga na totoo yung sinasabi mo. Dahil kung hindi, makikipaghiwalay talaga ako sa'yo. Ito na naman tayo eh. Pwede ba bukas na lang tayo mag-usap? Sobrang pagod ako. Teka, saan ka pupunta? Matutulog na ako, bahala ka na dyan. Hoy Mike, kinakausap pa kita. Wag mo akong basta-basta talikuran. Brigada Love Lines, nagpatuloy pa po ang pagdududa ko noon kay Mike. Pero wala kasi ako matibay na ebidensya kaya ako rin siyang ayaw ko rin siyang paratangan ng kung ano-ano. Hindi kagaya dati ng kung ano-ano ng gamit na pambabae ang nakikita ko sa bag niya na hindi ko alam kung kanino. Ngayon kasi walang ganun eh. Kaya posibleng nagsasabi pa rin siya ng totoo na wala siyang babae. Akala ko po ay sukdula na ang panluloko sa akin ni Mike. Pero may isusobra pa pala. At sa pagkakataong ito, Brigada Love Lines, maging pati kayo at ang inyong mga tagapakinig, hindi po kayo makakapaniwala. Mike, nandito na ako. Nakauwi ka na ba? Mike? Mike? Lucy! Sino siya? Lalaki? Lalaki na naman ngayon ang hinahalikan mo! Sino siya? Sumagot ka! Lucy! Teka lang! Mapapaliwanag ako! Malandi kang bakla ka? Bakit mo hinahalikan ang asawa ko? Aray ko! Bitawan mo ako! Lucy! Teka lang! Huwag mo siya saktan! Napakalandi mong bakla ka! Bitawan mo, sabi ako babae ka eh! Ano ba, Lucy? Bitawan mo siya! Ikaw naman, Mike! Napakahayop mo! Manloloko ka talaga kahit kailan! Umalis ka na! Bukas na tayo mag-usap! Teka lang! Sandali lang, bakla ka! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Ay! Walang iya ka talaga! Ano, Mike? Lahat na lang ba? Lahat na lang ba papatulan mo? Kaya naman pala sabi mo wala kang babae. Kasi bakla naman ngayon. Mga hayop kayo. Lucy, please. Magpapaliwanag ako. Nadala lang ako. Saan? Sa lande? Sa kakatihan ng katawan mo? Nakakadiri ka.
Sa lahat talaga? Sa bakla mo ba ako ngayon ipagpapalit? Lucy, sorry! Sobra ka na, Mike! Lahat na ata ng panluloko, ginawa mo sa akin! Hindi ko na kaya to! Hindi ko na palalagpasin to! Nakakadiri ka! Magsama kayo ng kabit mong bakla! Di ka pipigilan. Ikaw ay hahayaan.